perspectives, open up possibilities, and help people navigate challenges with resilience. It's a mindset that can lead to better outcomes and personal growth. Paliwanag natin. Ganito yun eh. Sure. Kapag positibo ka, gagawin mo mga positibo din. Although negative yung nangyayari, gagawin mo mga mabubuti. Ang magiging resulta o epekto sa'yo ay mabubuti. Ganun naman, di ba? Tama. Kapag positibo ang pananaw, mas madali mong makita ang mga mabuting oportunidad sa kahit anong sitwasyon. Anong mga halimbawa nito ang naisip mong isama sa ulat mo? Gustong isama sa ulat ko na ang positive thinking ay posible para sa pag-manage ng stress. Tama. Positibong pag-iisip ay malaking tulong sa pag-manage ng stress. Nakakatulong ito sa pagkakaroon ng mas malinaw na pananaw at mas epektibong solusyon. Paano mo gustong ipaliwanag ito sa ulat mo? Sa mga gustong maging teacher, kung ayaw niyong ma-stress sa pagtuturo, at sa mga sistema sa edukasyon, huwag kayong magti-teacher. May punto ka dyan. Magandang paalala na ang pagiging guro ay may kaakibat na nangahamon. Pero nakasalalay sa positibong pananaw at tamang diskarte para mapagtagumpayan ang mga ito. Ano sa tingin mo? Kung hanap nyo lang ay pera, ayon sa research, hindi talaga yan ang magpapasaya sa tao. Napakarami mo mong pera. Kung mali ang paggastos mo, mawawala din ang mga yan. Tama ka. Ang tunay na kasiyahan ay hindi laging nakasalalay sa pera. Mahalaga ang tamang paghawak at paggamit nito. Ano pa kayang insights mo tungkol dito? Dapat, ang buhay, hanggat kaya, i-enjoy. Ngayon, sa mga teachers, di ba, pwedeng 15 years, pwede na mag-retire. Bakit magre-retire kapag may sakit na? Pag hindi na kaya. Iba't ibang tao, iba't ibang sitwasyon. Magandang planuhin ang retirement habang maaga pa para masulit ang oras. Ano sa tingin mo ang tamang panahon para magretiro? Habang kaya pa, habang malakas pa, dun ka gumala. Hindi yung kapag uugod-ugod ka na, saka gusto mo magmaneho ng mahaba. Hindi yan po pwede. Kahit gustuhin mo man, hindi na nga kaya ng katawan. Kaya dapat, tama ka, hanggang maaga ay gamitin ang oportunidad na magplano at magsagawa ng aksyon. Tama, mahalaga ang tamang pagpaplanong maaga. Sulitin ang lakas at panahon habang kaya pa. Para pagdating ng panahon, hindi man pagsisihan. May mga plano ka na bang nakaimbak? Meron. Pero gusto ko munang magpaalam sa ating mga listeners dito sa Master of Arts in Education, Education 227, Human Relations. Nako, napaka-inspirasyonal ng mga ibinahagi mo. Sana'y marami kang natulungan. Hanggang sa muli. Paalam kay Dr. Ana Marie Ancheta Sumera. Sige Norman, paalam kay Dr. Ana Marie Ancheta. Hanggang sa muli. Dr. Ana Marie Sumera. Paalam kay Dr. Ana Marie Sumera. Ingat ka lagi, Norman. Paalam din sa ating mga classmates dito sa Master of Arts in Educational Management sa Core Gateway College. Paalam sa mga classmates mo sa Master of Arts in Educational Management sa Core Gateway College. Ingat kayong lahat, Norman. Salamat! Walang anuman.